Pambaon at pang-ulam recipe na naman ang ating gagawin for today's video. Kung isa ka nga rin sa mga nauubusan ng ipapabaon or ipapaulam sa iyong mga anak, ay naku, panoorin at isave mo na rin tong video na to. I-prepare na natin yung mga ingredients na kakailanganin. Meron tayo ditong sibuyas, white onion yung ginamit ko, pero kung gusto niyo ng red ay pwede naman. Gagamit din tayo ng garlic, red bell pepper, at maglalagay din tayo ng carrot. Para naman sa chicken, gagamit tayo ng breast part. Tinanggalan na rin natin ito ng buto. Tapos ilagay na natin ito sa food processor. Pagkatapos ay ilagay na rin natin yung mga na-prepare nating ingredients kanina, yung onion, garlic, red bell pepper, and carrot. At ayun na, ilagay na natin lahat. Start na natin itong gilingin gamit ang food processor. At ayun, kapag medyo nagiling na natin ang mga ito, timplahan na muna natin ito ng white pepper, onion powder, garlic powder, at para sa karagdagang lasa at linamnam, maglalagay din tayo ng liquid seasoning. Mag-add na rin tayo ng 1½ tablespoon ng cornstarch, at para hindi naman ito dry, mag-a-add din ako ng 4 tablespoon of water. Shoutout po kay Ma'am Milagros Gansita from Bataan, Chay Legaspi from Zamboanga City, Baby Macabando from Marawi City, Melanie Lanes from Capiz, and Ma'am Rufino Lopio from Surigao del Sur. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. At ayan, kapag nahalo na natin ito ng mabuti gamit ang food processor, ganito na yung texture niya. Pwede na natin itong isalin sa isang lagayan. Maglalagay din tayo ng isang egg. Basagin na natin yung dilaw ng itlog. Tapos ay unti-unti nating i-mix dun sa ating nagiling na mga ingredients kanina. Sa paghahalo naman, dahan-dahanin lamang natin ito. Imbis nga sa molder tayo maglalagay ng oil, ay ilalagay na natin ito diretso dito sa ating ginagawang mixture. Tapos haluin lamang natin ito ng bahagya, dahan-dahan lang. Yung nilagay nating oil ay para madali nating matatanggal sa lagayan or molder yung ating lulutuin. Ganitong molder nga yung ating gagamitin, pero hindi ko ito pupunuin, kalahati lang. Taktakin lamang natin ito para makompress yung ilalim, tapos takpan natin ito ng foil para make sure na hindi mapasukan ng tubig mamaya kapag in-steam na natin. At ayan, ready na ito. I-steam muna natin ito ng 30 to 45 minutes sa mahinang apoy. Fast forward nga, after 45 minutes ay luto na ito. Hayaan muna natin itong mag-cool down. Kapag malamig na, ay pwede na natin itong i-stock sa ref. Sakto nga kinabukasan na may pasok ang mga bata, kaya naman ito ang lulutuin ko. Ito nga ang aking ipapabaon at ipapaulam sa kanila. Maganda talaga yung ikaw yung gagawa para alam mo na malinis at walang ibang mga preservatives na nilagay. Hiwain lamang natin ito ng ganito kaninipis, tapos yung isa nga pala na natira, dahil marami naman na yung isang nahiwa natin, na ibabalik ko na ito sa ref. Painit na ako ng mantika, tapos piprituhin ko lamang ito, hintayin ko lamang ito mag golden brown, tapos pwede na itong hanguin. Ay naku, habang nagluluto nga ako ay amoy palang nakakatakam na. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan nyo po ang aming video, ay paki-comment naman po kung taga saan kayo, para naman pasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po, maraming salamat. Enjoy!